At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Siya'y ilalalang ko ng isang katulong niya. At hinulugan ng Panginoong Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki. At siya'y natulog at kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang at pinapaghilom ang laban sa dahong niya. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae. Thank you, iPad and all. Thank you. Yeah. 'To the man who made an effort to pursue me more than 14 years ago and still never failed to make an effort every day, thank you for marrying me today. Ikaw gyud akong first of last. Yang hirap sa hatag na. "14 years ago, I dreamt for this to happen, and I am here now in front of you about to make art my wife na jud ay. Dapat nating alalahanin kung gayon ng pag-aasaway itinatag ng Panginoong Diyos para sa kapakinabangan at kaligayahan ng mga taong kanyang minamahal. Ang aking mundo ay payapa sa di malamang dahilan. At noon ay buo kong inakala lahat ay ayos na naman. Nang bigla na lang ay dumating ang di hinanday. Thank you sa pagtupad ng pangarap kong maikasal sa loob ng iglesia. I know it wasn't easy, but we made it. It was all worth it. Thank you for loving the parts of me that aren't easy to love. I promise to be your faithful partner and loyal supporter and your biggest fan. Narito ako, tapat lang at totoo. Pinapangako sa iyo. Ito ang aking liham sa pag-ibig ko. Di hahayaan. We are two different opposite kind of individual in two different worlds. And I do believe in the saying that kung kamo good. From now on, there will be no more long-distance relationship. We're finally closing the distance between us. And I can't wait to start a new chapter where every day sharing our lives without the miles between us. We have here today proving that no matter how far together, di kabalakan ang distance. We have our ups and downs, but still we've come this far. Now we are going to the next chapter of our lives, and I just want to say, walang magbabago, but siguro mag-upgrade siguro.
Di na ko magtason pa kay kabalo ko love ka forever. Promise. Love you. Kung hindi tayo nagkita. No more good morning and good night messages. No more I'll see you in a month. I am blessed to have you in my life and I look forward to every moment of our future together. I love you. Amen. Sa layo ng bituin, ang tingnan nito'y pagtingin sa nakaraang di gunitang tunay. O paumanhit, wala ka man sa alaala ko'y habang buhay kita mamahalin. Hayaan na mag-isa ka sa kahit na ano. Liham sa pag-ibig ko, di na pangako na ang bituin ko ay para lang sa'yo. Ikaw lang ang himpilan ng aking puso, maging sa hinaharap o nakaraan. Ikaw lang at ako, ang aking mundo. Ligaya ng aking mundo. Ama naming Diyos, walang mapagsisidlan ng kagalakan ang aming nararamdaman sapagkat hindi po nabigo ang aming pag-asa sa kabila po ng mga pagsubok ng buhay. Hindi mo kami kailanman pinababayaan. Salamat po, kaya pa naming narating ang gusaling sambahang ito. Hindi lang po taglay ang lakas at ang aming buhay, higit po na aming ipinagpapasalamat sa iyo. Namamalagi kami sa aming banal na karapatan. Kay buti mo po sa iyong mga anak. Wala po kaming maigaganti sa iyo sa lahat ng iyong mga kabutihan, lalo sa mga anak mong naririto.
na ngayon ay pagbubuklurin mo sa pamamagitan ng banal na pagkakasal. Sama-sama kaming nagpupuri sa iyo, Ama, mula sa mga may tungkulin sa lukan na ito, kasama ng kanilang mga magulang, maging ng kanilang mga mahal sa buhay. Nagkakaisa kaming tinig na lumalapit sa iyo at hinahandugan ka namin ng maraming pagpapasalamat. Kay buti mo sa iyong mga anak, kailanman hindi namin kayang tumbasan ang mga pagpapalang ipinadadaloy mo sa aming buhay. Salamat po ng marami, Ama. Narito po ang 2 mong mga anak. Mamaya ay pagbubuklurin mo sila sa pamamagitan ng banal na pagkakasal. Ang mga aral na kanilang pakikinggan, maging gabay nila sa kanilang pagsasama upang sila po ay maging masaya sa kanilang pagdadala ng buhay. Higit po sa lahat sa gawang mga paglilingkod sa iyo, kakasangkapanin mo rin ang pagsambang ito upang ang mga mahal nila sa buhay na hindi pa namin kasama sa ganitong mga paglilingkod, magkaroon din sila ng interes para malaman ng Iglesia ni Kristo, para magkasama-sama kami sa tunay na paglilingkod, higit sa lahat sa pagmamana ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom. Panginoon naming Hesu Kristo, dinadakila ka ng iyong mga hinirang. Ilapit mo nawa ang aming mga panalangin at ibakod ang ganap na kapayapaan sa buong panahon ng aming banal na pagtitipon. Sumasampalataya na kami, Ama. Lagi kaming maugnay na matibay sa namamahala sa Iglesia. Hinihiling po namin ang lahat ng ito sa ngalan po ng aming Panginoong Hesu Kristo. Amen. Mangyari po umupo ang kapulungan, kapan ng ating Panginoong Diyos, upang pagbuklurin sina kapatid na John Ray at kapatid na Roswayne sa pamamagitan ng banal na pagkakasal. Ang pag-aasawa ay itinatag ng ating Panginoong Diyos at ito'y pinatutunayan ng mga pahayag na isinasaad sa unang aklat ng Biblia sa Genesis na ganito ang sinasabi. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Siya'y ilalalang ko ng isang katulong niya. At hinulugan ng Panginoong Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki. At siya'y natulog at kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae. At ito'y dinala niya sa lalaki. At sila'y binasbasan ng Diyos. At sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami. Dapat nating alalahanin kung gayon, ng pag-aasaway itinatag ng Panginoong Diyos para sa kapakinabangan at kaligayahan ng mga taong kanyang nilalang. Itinuro po ng ating Panginoong Hesu Kristo na sa pagkakasal ay pinapagsasama ng Panginoong Diyos ang lalaki at babae upang maging isang laman lamang sa paningin ng may kapal. Ganito po ang kabuuan ng mga pangungusap ng ating Panginoon ayon sa pagkakatala ng Ebanghelistang si Marcos. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. At upang matupad ang banal na pagsasamang ito ng mag-asawa, ay itinagubili ni Apostol Pablo batay sa nakasulat sa banal na aklat. Ang babae na may asawa
ay itinali ng kautusan sa asawa samantalang ito ay nabubuhay. Kaya't hindi po ang babae niyang lalaki ang siyang dapat magkaroon ng kapangyarihan sa isa't isa, kundi ang mga batas o kautusan ng ating Panginoong Diyos sa pag-aasawa. Pakinggan ninyo ngayon ang mga kautusan ng ating Panginoong Diyos sa lalaki at sa babae na mag-aasawa. Ganito po ang nakasulat ng mga utos ng Diyos sa lalaki. Kapatid na John Ray, ang tungkulin po ng lalaking ikinakasal ay itinuro ng dakilang apostol na si Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso. Sinabi niyang, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, bagkus ito'y pinakakain at inaalagaan, gaya ng ginagawa ni Kristo sa Iglesia. Naunawaan niyo po, kapatid na John Ray? Upang lalong may pakilala kung gaano kadakilang pagmamahal ang dapat iukol ng lalaki sa kanyang asawa, ay sinabi pa ni Apostol Pablo na, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa Iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito. Bukod dito, ang lalaki po ang pinapananagot din na siya po ang magkaroon ng pamumuno sa kanyang asawa. Sapagkat ayon kay Apostol Pablo, ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa. Gaya naman ni Kristo na pangulo ng Iglesia na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Upang maging maligaya at matiwasay ang pagsasama ng mga lingkod ng Panginoong Diyos, na itinali po sa isa't isa ng kanyang mga kautusan, itinatagubilin sa lalaking ikinakasal ang ganito. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging mapait sa kanila. Maliwanag po sa inyo, kapatid na John Ray. Gayun din naman, ayon po sa sulat ni Apostol Pedro, kayong mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ng inyong asawa ayon sa pagkakilala na pakundanganan ang babae na gaya ng marupok na sisidlan, yamang kayo na may kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan. Ang lalaki rin po ang pinapananagot ng ating Panginoong Diyos sa paghahanap buhay. Ganito po ang utos ng Panginoong Diyos sa lalaking si Adan na nakasulat din sa banal na aklat. At kay Adan ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo, na sinabi, huwag kang kakain niyaon. Sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagan sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabo ka uuwi. Kapatid na Roswin, ang tungkulin po ng babae ikinakasal ay itinuro rin ni Apostol Pablo. Doon din sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso na sinasabing, gayunman, ay umibig naman ang bawat isa sa inyo sa kanyang sariling asawa, gaya ng sa kanyang sarili. At ang babae
ay gumalang sa kanyang asawa. Ang paggalang po na dapat iuko ng babae sa kanyang asawa o mister ay ipinaliwanag ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Kolosas na nagsasabing, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat yan ang kalooban ng Panginoon. Ang babae po hindi pinahihintulutan na magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi ang sabi ni Apostol Pablo, ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop. Ngunit hindi ko pinahihintulot ng babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi ang tumahimik. Naunawaan niyo po, kapatid na Roswayne, ipinahayag ni Apostol Pablo ng babae ay dapat maging uliran sa lahat ng bagay upang kanilang maturuan ang mga babaeng may kabataan na magsiibig sa kanyang asawa, magsiibig sa kanilang mga anak, mangagpakahinahon, mangagpakalinis, mangagpakasipag sa bahay, magagandang loob, pasakop sa kanyang asawa, upang huwag lapastanganin ang salita ng Diyos. Ang babaeng ikinakasal na may ganitong katangian ay lubhang mahalaga. At ang lalaking nakasumpong sa kanya ay nakasumpong ng isang mabuting kapalaran. Natupad sa kanya ang kawikaang sinabi ni Solomon, isang mabait na babae, sinong makakasumpong? Sapagkat ang kanyang halaga ay higit na makapupo kaysa mga rubi. Ang puso ng kanyang asawa ay tumitiwala sa kanya at siya'y hindi kukulangin ng pakinabang. Gumagawa siya ng mabuti sa kanya at hindi kasamaan lahat ng mga kaarawan ng kaniyang buhay. Tunay na ito po ang dapat na maging katangian ng babaeng ikinakasal, kapatid na Roswayne, sapagkat ang sabi po ni Apostol Pablo, ang babae ay siyang kaluwalhatian ng lalaki. Subalit sa ibabaw po ng lahat ng ito, kapatid na John Ray at kapatid na Roswayne, pananagutan ninyong mag-asawa na umibig sa Panginoong Diyos, gaya po ng isinasaad sa mga aklat ng kautusan, at yung iibigin ang Panginoong mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Ito rin po ang ipamumulat ninyo sa inyong magiging mga anak, sapagkat ang sinasabi ng kautusan, iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumakad sa daan at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabangon. Kaya kung ang lahat po ng mga kautusang ito na itinatali sa inyo ngayon ay buong ingat ninyong isasagawa, ang inyong pagsasama bilang mag-asawa ay magiging matagumpay. Sapagkat tatamuhin po ninyo ang pagpapala at ang paglingap ng ating Panginoong Diyos. Tulad po ng sinasabi sa mga awit ni David. Mapalad ang bawat isa na natatakot sa Panginoon, na lumalakad sa kanyang mga daan, sapagkat iyong kakanin ang gawa ng iyong mga kamay. Magiging maginhawa ka at ikabubuti mo. Ang asawa mo'y magiging parang mabungang puno ng ubas sa mga pinakaloob ng iyong bahay.
Ang mga anak mo'y parang mga puno ng unibo sa palibot ng iyong dulang. Narito na ganito nawa pagpalain ang tao na natatakot sa Panginoon. Ito po ang hinahangad at idinadalangin ng lahat ng mga sumasaksi sa banal na pagtitipong ito, na tamuhin nawa ninyong dalawa ang masaganang pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Kapatid na John Ray at kapatid na Roswayne, tinatanggap ba ninyo ang mga kautosang ito ng ating Panginoong Diyos na making tali at buklod ng inyong pagsasama bilang mag-asawa? Nakatalaga ba kayo na itinusumpaan ngayon sa harapan ng ating Panginoong Diyos na maririnig ng inyong mga piling saksi at ng kapulungan ito? Mangyaring tumayo kayong dalawa. Kapatid na John Ray Antulo, taimtim ka bang sumasang-ayon sa harapan ng ating Panginoong Diyos at nang naririto mga saksi na kunin si kapatid na Roswayne Tanuno na maging iyong tunay na asawa, na sa iyong iibigin at pagpipitagan, iyong pagkamamahalin sa kalusugan at sa karamdaman, sa kasaganaan at sa kahirapan. Iwan mo man ang iba, mananatili ka sa Kanya habang kayong dalawa ay nabubuhay. Pakibaba mo ang iyong kanan. Ikaw naman, kapatid na Roswayne. Kapatid na Roswayne Tanuno, mataimtim din bang iyong sinasang-ayunan na tanggapin si kapatid na John Ray Antulo na maging iyong tunay na asawa, na sa iyong iibigin at igagalang, mabubuhay kang kasama niya sa buong pagtitiwala at pag-ibig, sa kalusugan at sa karamdaman, sa kaginhawaan at sa kahirapan. Iwan mo man ang iba, mananatili ka sa Kanya habang kayo ay nabubuhay. Pakibaba mo ang iyong kanan. Mangyaring pagbuklurin po ninyo ang inyong kanang kamay. Magharap kayong dalawa. Kanang kamay. Kapatid na John Ray, sabihin mo kay kapatid na Roswayne ang mga pangungusap na ito. Lakasan mo. Sundan mo ako. Sundan mo si Jesus. Akong si ay kinukuha kita, kapatid na maging aking tunay na asawa. At ako ay nangangako at nakikipagtipan sa iyo sa harapan ng Panginoong Diyos at ng ating mga saksi na sa iyo ako'y magiging mapagmahal at matapat na asawa sa kasaganaan at sa kahirapan, sa katuwaan at sa kalungkutan, at sa kalusugan at sa karamdaman, hanggang sa pagpapahiwalay tayo ng kamatayan. Kalaman, kapatid na Roswayne, sabihin mo na mula sa puso mo sa kapatid na John Ray ang mga pag-usap. Lakasan mo, tingnan mo siya. Sundan mo. Akong si ay tinatanggap kita, kapatid na maging aking tunay na asawa. At ako ay nangangako at nakikipagtipan sa iyo
sa harapan ng Panginoong Diyos at ng ating mga saksi na sa iyo ako'y magiging mapagmahal at matapat na asawa sa kasaganaan at sa kahirapan, sa katuwaan at sa kalungkutan, at sa kalusugan at sa karamdaman, hanggang sa pagpapahiwalayin tayo ng kamatayan. Makibaba ninyo ang inyong mangyaring pakikuha. Mangyaring pakikuha. Naway ang singsing na ito na isang makabuluhang palatandaan ng pangako ay maging sagisag ng kadalisayan at kawalang katapusan ng inyong pag-ibig. Kapatid na John Ray, mangyaring kunin mong singsing na ito at bago mo isuot sa kaliwang palasingsingan ni kapatid na Rosuin, ay sabihin mo sa kanya ang ganito. Sundan mo ako, tingnan mo si sister. Ang singsing na ito ay ibinibigay ko sa iyo bilang sagisag at pangako ng ating patuloy at nananatiling pag-ibig. At nananatiling pag-ibig. Naway ang singsing na ito na isang makabuluhang palatandaan ng pangako ay maging sagisag ng kadalisayan at kawalang katapusan ng inyong pag-ibig. Kapatid na Rosuin, mangyaring kunin mong singsing na ito at bago mo isuot sa kaliwang panasingsingan ng kapatid na John Ray, sabihin mo sa kanya ang ganito. Tingnan mo siguro. Sabihin mo nang mula sa puso mo. Ang singsing na ito ay ibinibigay ko rin sa iyo bilang sagisag at pangako ng ating patuloy at nananatiling pag-ibig. Pakipasok. Kapatid na John Ray at kapatid na Rosuin, mangyaring maghawak ang inyong kamay na may singsing. Sige, yung may singsing. Bayaan po na timaking tatak ng inyong pinagbuklod na kapalaran at ng inyong pagkakasundo, pagsusuyuan, pagmamahalan, at katapatan na sa pamamagitan nito mula ngayon ay natatalian kayo hanggang sa kayo ay papaghiwalayin ng kamatayan. At yayamang tinupad na ninyo ang matapat na pagkakasundo. Ako sa pamamagitan po ng aking karapatan bilang ministro ng Ebanghelyo ay ipinahahayag ko na kayo'y tunay ng mag-asawa ayon sa mga utos ng Panginoon Diyos at ng mga batas ng ating bansa. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Lumuhod kayong mag-asawa. Ama naming Diyos, salamat po, hindi mo kami binigyan. Habang nakikinig kami ng iyong mga katotohanan, nananalaytay sa aming mga kaugatan
ng dalisay mong mga aral na siyang naging gabay ng mga anak mo sa pagdadala ng kanilang buhay. Opo, inaamin namin sa iyo, hindi po madali ang maglakbay sa daigdig. Marami kaming masasagupa. Iba't ibang uri ng mga kahadlangan, maaaring pagsubok sa buhay na ito. Maaari pa, Ama, sa hapong ito ng aming pagsamba, ilokob mo po ang iyong kapangyarihan. Basbasa ng mag-asawang ito. Maalaala nawa nila ang halaga ng araw na ito sa kanilang buhay, na sila'y pinagbuklod mo sa pamamagitan ng banal na pagkakasal. Kapag hindi na nila kaya ang bigat ng dalahin sa buhay, huwag silang makalimot lumapit tulad ng nakikita mo lumuluhod ang mga anak mo. O Diyos ng langit, maawa ka. Gawaran mo ng mahalagang basbas ang mga anak mong ito kapag sila'y namumuhay ng payapa, sumusunod sa mga aral mo, gantihan mo ng mga biyaya, irigalo mo ang pagsambang ito para sa kanilang mga mahal sa buhay upang magkasama-sama kami sa tunay na paglilingkod sa iyo. O Panginoon naming Jesus, tandaan mo na kami sa muli mong pagparito. Isama mo kaming lahat, pagmana ng buhay na walang hanggan. Tawagin mong mga mahal namin sa buhay bago mahuli ang lahat, bago mo huhukuman ang mundong ito, na mapapasbas kami sa iyo. Panginoon naming Diyos, pangako ng mga anak mo, sa sandali na sila'y dumanas ng mga pagsubok, hindi sila kailanman makalilimot. Lalapit, mananalangin sa iyo. Pakinggan mo ang kanilang panalangin. Gamitin mo rin kasangkapan ng kanilang mga piling saksi bilang kaninang pangalawang magulang para susubaybay sa mga anak mong ito sa pagdadala ng kaninang buhay. Ugnay kaming matibay sa pamamahala. Ginawaran mo kami ng iyong mahalagang biyaya sa ngalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Panginoong Diyos at ang pakikilakip ng Espiritu Santo sumaati nawang lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mangyari pong tumayo po ang kinakasal at pwede na ho kayong umupo ang kapulungan. Sige po. Sige po, kapatid na John Ray, you may kiss your wife. Ulitin natin, no? Ulitin natin, sabi ng cameraman. Isa pa. Ano po? Sige po. Sige po, palakpakan po natin, mga kapatid. Ang kasunod po ay ang paglagda para po sa inyong certificate of marriage.